Ano po ang kaibahan sa pagitan ng tadhana or fate, F-A-T-E, at saka ng kapalaran o destiny? Okay. So kung titinan po natin maigi, yung tadhana po ay literal na nasa labas ng ating kamay. Tulad natural po nung kung ano yung kulay ng mga mata natin, anong klaseng lahi sa natin, ano ng kulay ng balat, etc. etc. Okay. At saka yung mga biological na kuwan po natin, no? Na mga, yung ating mga kakayahan. Dulot ng kalikasan ng ating mga katawan. No? That's one. Destiny naman po, pinanganak tayo ng pare-parehas na equipment, kumbaga pare-parehas tayong may 5 senses, ganoon. Pare-parehas tayong may merong sabihin na natin, tawag daw nila oportunidad daw sa buhay. For example, di ba yung mga school o yung mga eskwelahan, pare-parehas tayong dumaan sa mga ganyan. Pero what we do with that, kung ano daw po yung gagawin natin sa mga yon, sa mga choices natin na akala natin, sa iniisip natin na tayo, yun ang gusto natin, yun daw po yung destiny. The other meaning po din ng tadhana or fate ay yung kahit na ano nang ginawa mong bagay, ginawa mo na lahat ayon sa pinakamatinding kakayahan mo, no? Kumbaga sa talagang ginawa mo lahat ng effort. Okay, nag-aral ka ng maigi, nagpakadalubhasa ka. Ma-share ko lang po ng mabilisan yung pinsan ko, na isa po talaga sa mga maestra sa side po ng mother ko, ay nagpakadalubhasa siya sa pagiging profesora. Alright? Pero hindi niya akalain na mangyayari sa buhay niya na kung saan yung kanyang pinakamamahal pong asawa na na seaman noon ay literal na nagkaroon ng aksidente nung siya ay nasa barko, no? Actually siya, literal na tinapon sa dagat. And then several years after, siya po mismo, yung pinsan ko pong babae, yung maestra po, ay nagkaroon po ng breast tumor, no? Umaga ang morbid na message. Okay, so ang punto po kasi is based po ito sa video na ginawa ko kahapon, which is yung soul biology, patungkol po doon sa topic ng NDE, near death experience, yung SRT, yung spirit releasement therapy, at saka yung pangatlo, yung astral city o no solar ni Chico Javier, na isang Brazilian na medium. Ganoon po. So, yung message kahapon, inuugnay ko lang po sa message ko ngayon, okay, is the fact na may mga bagay-bagay po na literal na wala sa ating kamay, and that is tadhana, that is fate. At may mga bagay-bagay na literal na nasa kamay natin, at pag talagang ginawa natin at na-accomplish natin, that is destiny. Ang catch lang po doon, hindi mo malalaman ang kaibahan talaga sa pagitan ng fate and destiny hanggat hindi mo ginagamit ng buong buo kung anong pinakamatinding merong skill sa iyo, no? O pagsasanay o kakayahan. Malalaman mo lang pag na-accomplish mo na. Okay po? And then, pagdating naman po sa biblical quotes, yung pinaka-favorite ko po palagi, maski universalist po ako, no? I have different gods, marami akong mga Diyos na sinasamba. Ako po ay nagre-respeto sa iba't ibang kultura at relihiyon, sa iba't ibang mga lahi at bansa. So yun po yung akin pong personal na spiritual affiliation. I wouldn't call it, hindi ko siya tatawagin religious kasi wala naman akong simbahan by which I belong to. Okay po, but one of the things, isa sa mga bagay po na pinakagusto ko talaga is yung quote sa Isaiah 45 verse 7, kung saan nandoon yung konsepto ng predestiny, po. At even sa book po ni Isaiah, na kung saan sinasabi po doon na sa Isaiah 45 verse 7 na akong gumawa ng liwanag at akong gumawa ng kadiliman at akong
nagbibigay ng pagpapala at ako rin ang nagbibigay ng mga pagsubok. Akong Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. So doon pa lang po makikita ninyo sa passage na yan, literal na may mga aspeto ng tadhana, especially doon sa sinabi din sa aklat ng Isaiah. Kalimutan ko lang po yung kung anong chapter and verse, kung saan sinasabi niya na nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, sabi niya kay Isaiah noon. Sabi niya, tinawag ko na ang iyong pangalan, o bago pa ata siya na form, parang ganon, no? Sabi niya, tinawag ko na ang iyong pangalan at itinilagan na kita bilang propeta ng mga nasyon. So, meron na siyang divine appointment, no? Or literal na, hinirang na siya. Nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina. So, yan po yung sa Abrahamic religion or sa Judeo-Christian religion naman, or spirituality. And then, pagdating naman po sa Norse, which is lugar po ng mga Viking, which is, isa sa aking mga kinaaniban, kumbaga, no, spiritual, not religious. Kasi I am not part, hindi po ako bahagi ng kahit na anong Norse or Viking church, hindi. So, sa Norse spirituality po, may konsepto sila ng tatlong Norns. Ito pong mga Nornir na tinatawag nila, sina Urdur, Verdandi, and Skulda, ay sumisimbolo sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Actually po, yung pangalan ng una na tinatawag nilang nakaraan ay Urd. Ibig sabihin po, that which has become, yung siya na naging na. Kumbaga, tapos na, no? And then, yung pangalawa is Verdandi. That means, sa English po ay that which is becoming, siya na kung saan ay nagbabago, no? Nagbabago siya. And then, yung Skuld, S-K-U-L-D, siya po, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay that which needs to become, o sa Tagalog translation ay siya na magiging or siya na may pangangailangang maging, so siya na may pangangailangan maging, literal na something, that which needs to become. So may pangangailangan na maging something, no? At dito po kitang-kita natin, actually, sa lahat ng tao po, sa lahat ng kultura, lahat ng relihiyon, lahat po ng magmula pa noon, no? Magmula pa ng dawn of civilization o yung bukang liwayway ng sibilisasyon, may kita nyo po na meron na po nito, no? Meron ng that which needs to become, yung bagay na kinakailangan maging something. O ganoon po. Okay, so yan po ang pananaw ko sa pagitan ng faith and destiny. Anyway, pananaw ko lang naman po itong personal. Hindi po ibig sabihin nito na ito'y katotohanan na applicable na kinakailangan lunukin o tanggapin ng lahat, kasi kinakailangan din po natin magkaroon ng tinatawag na critical thinking ba? Yung hindi lang tayo basta-basta umaamin sa kung anong sabihin ng mga otoridad sa atin pagdating sa espiritualidad. Ganon po, no? Kundi suriin natin, kasi eventually at the end of the day at saka at the end ng ating physical life, di ba, ultimately haharap tayo doon sa kung sino o ano yung ating pinapaniwalaan na divine o yung pinapaniwalaan nating konsepto ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Have a great day po. Thank you. Ito po si Dawn Daybreaker, ang inyo pong sharer o tagapagbahagi. Salamat po.